Sama-sama tayong magiging tarakili! Nagpaskong walang tirahan ang ilang taga-Taguig, Quezon City at Cebu matapos sumiklab ang magkakahiwalay na sunog. Saksi si Bam Alegre. Ganito kabilis ang paglagablab ng apoy sa Barangay Post Proper Southside, Taguig, pasado hating gabi. Itinaas ang unang alarma, hudyat para rumisponde ang hindi bababa sa 4 na fire truck. Nakontrol ang sunog matapos ang 1 oras. Tuluyan itong naapula matapos ang ilang minuto. Ang uri ng bahay ay parang isang tambakan yata ng kalakal. Nagiinuman yata itong magkatropa yata po ito. Nung nangyari na to, biglang nag-spark ang kuryente, nahatak po yata nila hanggang sa naggapang po to dito sa ating kisame. Nasa 8 pamilya na apektuhan ng sunog na nooy sumasalubong pa naman sa Pasko. Si Christy Abelian Santos na nasa family reunion daw na mangyari ang insidente, dali-daling napauwi. Wala po ako dito kanina. Napanood po namin yung sa Facebook na sunog. Hindi ko po yun akalain nandito yun sa amin. Ililipat sa evacuation center sa barangay ang mga nasunugan. May taong pumunta dito, sabi may sunog. Ang ginawa ko, tumawag ako ng rescue fire para mapula ang apoy. Inimbestigahan pa ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng apoy, pati ang lawak at halaga ng pinsala. Nagkasunog din sa isang residential area sa Barangay Santa Monica sa Novaliches, Quezon City. Wala umanong tao sa bahay na pinagmulan ng sunog, kaya mabilis itong kumalat sa katabing bahay. Patuloy na inimbestigahan ang sanhi ng apoy. 6 na oras naman bago magpasko, 3 bahay at tindahan ng mga ukay-ukay ang nasunog sa Sitio Isla Verde, Barangay Inayawan sa Cebu City. Ang pamilya Garces naghahanda na sana ng kanilang pang Noche Buena. Pero sa isang iglap lang napalitan ng kalungkutan nang nawala lahat ng inihanda, pati na ang kanilang bahay na natupok ng apoy. Nagtabo pa ng first-degree burn ng 2 miyembro ng kanilang pamilya. Ayon sa may-ari ng bahay, nagsimula ang sunog na mag-spark ang isa sa linya ng kanilang kuryente. Akong mamaroy na habilin daw, nanilig sa diri sa sala. Nga, ako may nagsilhig, nahibong na sa lisigan na nga porsyon, nasa kilid. Oh, kay, naaman to siya wire good nga, amoy tuslok sa una, sa sakit nga, ni-spark siya. Oh, pag-spark, muna to, siga, paspas na kay mga pagkitabo. Oh. Apektado ng sunog ang 2 pang bahay at tindahan ng ukay-ukay. Ayon sa kapatid ng may-ari ng tindahan, kabilang sa natupok ng apoy, ang mahigit sa 100,000 pesos na pera na para sana sa ipamimigay ng bonus ng kanilang empleyado. Kabilang din daw sa nasunog ang pangsahod sa katapusan ng taon. Naapula naman ng apoy makalipas ang kalahating oras. Para sa GMA Integrated News, Bam Alegre, ang inyong saksi. Sinuspende ang operasyon ng isang peryahan sa Pangasinan matapos magkaberya ang isa sa mga ride nito. 12 ang sugatan sa insidente. Saksi si CJ Torida ng GMA Regional TV. Sa videong yan sa isang peryahan sa San Jacinto, Pangasinan, makikitang maayos pa ang takbo ng amusement ride. Pero makalipas ang ilang sandali, nasira at bumigay ang ride. Ang mga sumakay sa ride, nakita na lamang na nakahiga sa sahig. Rumisponde agad ang mga pulis. Kasunod ang ambulansya na nagsakay sa mga nasugatan sa insidente. Sa investigasyon ng pulisya, 30 ang sakay ng amusement ride. 12 sa kanila ang dinala sa ospital. Natukoy na rin sa inisyal na pagsisiyasat ang dahilan ng pagpalya ng ride. Nag-collapse nga siya sa gitna, tumigay yung welding niya sa gitna, nabali. Hindi naman siya bumagsak, however, sumaskat siya nung nag-collapse siya. Kabilang sa mga nasugatan ang 19 anyos na trabahador ng peryahan na sumakay ng ride. Ayon sa kanya, hindi na siya nagpadala sa ospital bagamat nagtamo siya ng sugat at pasa sa katawan. Hindi raw niya naisip na masisira ang amusement ride dahil lagi naman daw itong dumaraan sa inspeksyon bago ang operasyon. Nung pangalawa po, pababa po, saka po siya nasira. Naano po sa gitna, talagang nasadya po. Nadaganan po yung mga bata dito sa bandang gitna. Isa rin sa mga sugatan ang 11 anyos na anak ni Aling Jessa na kasama sa mga dinala sa ospital. May panawagan siya sa may-ari ng peryahan. Masakit daw dito niya, madam. Naipit daw kasi sila sa yung nila dito, chest nila dito. Siyempre may nararamdaman sila, madam. Gusto namin sana sagutin yung mga opo, madam. Ayon sa pamunuan ng San Jacinto Police, nangako ng tulong pinansyal ang operator ng amusement ride. Bagamat tumanggi muna ang operator na magbigay ng pahayag kaugnay sa nangyaring disgrasya. Sa ngayon, pansamantalang sinuspindi ang operasyon ng peryahan habang nagpapatuloy ang investigasyon ng pulisya. Para sa GMA Integrated News,
CJ Torida ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Enjoy po sa food trip, salo-salo at shopping ang maraming pamilya sa iba't ibang pasyalan ngayong Pasko. At mula sa Maynila, saksi live si Von Aquino. Von? Pia, sinulit na ng ating mga kababayan ang pamamasyal at pagbabanding kasama ng kanilang mga pamilya sa iba't ibang lugar dito sa Maynila ngayong Pasko. Matapos makakuha ng aginaldo sa mga ninong, ninang, tito at tita, sugod na agad ang mga bata at kanilang magulang sa mga tindahan ng laruan sa mall na ito sa Divisoria, Maynila. Yung mga pangniregalo sa kanya na pera, binili namin ng laruan. Biling laruan po. Tapos yung pinambili mo ng laruan, kanino galing? Ninang po. Sa ninang po namin at dito. Sino may birthday kapag Christmas? Si Jesus. Bagsak presyo ang mga laruan dito mula 35 pesos pataas. Kaya naman dito rin humabol ng pamimili ang ninong na si Ian. Busy kasi may pasok kahapon, kaya ngayon humahabol. Saktong dami naman bukas. Dinagsari ng mga namamasyal ngayong Pasko ang Pasig River Esplanade sa Maynila. Kinaaliwan ng mascots at enjoy naman sa pagsiselfie by the river ang ilan. Ano nagustuhan niya dito? Yung mascot po. Opo, mascot. Tapos mga pagkain. Maganda naman po kasi parang presko siya. Napakasaya ko po. Kasi po inabutan pa ako ng Paskong ganito. Masaya at saka walang sakit. Enjoy din sa food trip ang mga namamasyal dito. Maraming pagpipilian tulad ng mga Indian at iba pang street food. Masarap po lahat. Masasarap po lahat ng pagkain dito, sulit. Dinayo rin ng mga tao ang picturesque Binondo Intramuros Bridge. Napuno naman ng mga namamasyal ang Rizal Park, Luneta. Ang mga pamilya naglatag ng mauupuan sa damuhan at dito na nagsalo-salo para sa hapunan. Kasi po magandang pasyalan. Kasi gusto rin ng mga bata na makapunta dito. Maganda po yung tanawin. Dito talaga kami pag may okasyon. Aliw din ang mga tao sa makulay na dancing fountain. Sa dami ng tao, ilang bata ang nawala at dinala sa lost and found. Agad namang nasundo ng nag-aalalang magulang matapos i-anunsyo ng park. Nagulat ako, bigla siya nawala doon. Naglalaro lang po siya yung... Kumakain lang po, biglang paglingat ko po, nawala na sa paningin ko. Hindi ko na po bibitawan. Pia, sa mga oras na ito, kita mo naman, napakarami pa rin mga namamasyal dito sa Luneta para damhin ang Kapaskuhan. At live mula rito sa Maynila, ako si Von Aquino na GMA Integrated News, ang inyong saksi. Merry Christmas, Pia! Merry Christmas, Von! At mga kapuso, maraming turista po ang nagdiwang ng Pasko sa dalawang lungsod sa bansa na dinarayo dahil sa malamig na klima. Yan po ang Baguio at Tagaytay. Saksi si JP Soriano. Abot hanggang Tagaytay City ang Christmas rush traffic. Sa dami ng nakasabay naming papunta sa dinarayong lungsod sa Cavite, kabilang sa pinakamatagal marating ang People's Park in the Sky, na sa isang punto ay 2 oras ang inaabot bago marating ang entrada. Ang dahilan, ang ginagawang bahagi ng Isaac Tolentino Avenue. Hindi naman niya napigil ang Christmas spirit ng pamilya Bonavente na kahit sa gilid ng kalsada ay masayang nakapag-picnic. Pinagsaluhan nila ang litsyong manok at ham na tira mula sa kanilang Noche Buena. Nakaka-drain siya talaga. Nakakaubos din ng oras. Halos parang sa kalsada ka na lang. Nandito na, enjoy na lang kasi minsan lang naman. At sabi ko basta makauwi ng safe mamaya. Bawas init ulo ang malamig na simoy ng Pasko sa Tagaytay. Sa kabila niyan, hindi malamig ang Pasko ng mga dumarayo ritong magkasintahan, gaya na magpinsang sina Jeff at Jason, kasama ang kanilang mga nobya. Okay lang po, traffic. Masaya. Sa family kasi dapat palaging may pagmamahalan. Pasko siya. Yan lang po. Naubos man ang oras ng maraming umakyat ang Tagaytay dahil sa traffic. Medyo hassle. Kasi po Christmas po kaya maraming sasakyan. Pero enjoy naman po kami ngayon. Biglaan lang din po. Mas maganda daw po dito. Tsaka
first time po namin pumunta dito. Worth it pa rin daw itong tiyagain para sa mga nagke-crave ng mainit na bulalo. Perfect match sa sabaw ang crispy tawilis. Sumisikat namang pulutan sa Tagaytay ang flaming pusit. Isa pang dinarayo dahil sa malamig na klima ang lungsod ng Baguio. Mag-aalas 7 pa lang ng umaga, dagsa na mga tao sa Burnham Park. Sinulit nila ang pag-relax sa lugar. Marami rin ang nagpunta sa Windsor Castle-inspired na palasyong bato sa Barangay Irisan. Ay, in fairness, mas maganda siya in real life rather than sa social media. May mga picture-perfect na kuweba, estatwa at view deck, kung saan maaari raw matiempohan ang Sea of Clouds tuwing umaga at hapon. Ang inspiration ng father ko is nung pumunta siya sa Windsor Castle year 2022. Nakita niya na parang yung similar sa riprap ng mga taga Cordillera, kaya naisip niya na dun i-adapt itong castle na ginawa niya. Dinadagsa rin ang ilan pang tourist spots sa Baguio tulad ng Wright Park kung saan tampok ang horse riding. Gayon din ang The Mansion at ang Reflection Pool na matatagpuan din sa mismong tapat nito. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.